Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ngayon po ay araw ng Lunes na naman, unang araw ng buong isang linggo at tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon at mag-expect po tayo ng marami tayong matututunan. Amen po sa buong isang linggo na naman na darating. Ngayon po ay mag-aaral po tayo uli ng mga paalala sa atin ng Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Alam ko po na sa biyaya ng Panginoon ay tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Amen po. Uso po ngayon ang mga tangkaso, sakit, ubo, ano pa ba, mga flu. Pero alam ko po na sa pag-ingat ng Panginoon ay tayo po ay nasa maayos na kalagayan. Tayo po ba ay nakaranas na minsan ay mawalan ng mahal sa buhay, namatayan ng malapit na kaibigan, kamag-anak, ano pa ba? Yung mga taong malalapit sa atin, alam ko po na ang bawat isa ay minsan lang nakaranas ng ganito. At ngayong hapon po ay pag-aaralan po natin, ipapaalala po sa atin na ano po ba yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay. Amen po, may tatlong bagay po na pinagbabawal ang Biblia na madalas na ginagawa po ng maraming tao kapag po namatayan o nawalan ng mahal po sa buhay. Ang number 1 po na pag-aaralan natin ngayong araw ng Lunes ay yung misa o ritual. Maraming tao po ang madalas na magdaos ng misa para sa patay. Nagsasagawa ng iba't ibang seremonya at pagtitipon sa pagsisikap na maihatid ang kaluluwa sa langit. Sa pamamagitan ng mga ito, ng mga seremonya, mga misa, kasi naniniwala po yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon na maihahatid ang kaluluwa sa langit o tutulungang makatawid ang kaluluwa na makarating sa langit. Kaya magpapamisa po sila. Amen po, alam ko po na ang bawat isa ay minsang naka-encounter na po ng ganito. Amen po, nagpapamisa, ano pa po ba to? Mga nobena. Ito po yung sunod-sunod na panalangin. Mayroon pang tinatawag na pasyam. Amen po, siyam na araw na panalangin para sa yumao. At meron pang ano pa yung ilan po dito, halimbawa yung 40 days, yung 40 na araw ng panalangin. Naniniwala po na mahalaga daw yung ika-40 na araw para sa mga kaluluwa. At ano pa ba yung pag-aalay ng kandila, ng pagkain sa patay? Ito po yung mga ritual. Ano pa ba? Minsan, alam niyo po, ako naka-encounter ako ng doon sa bahay ng kaibigan namin, may malaking paru-paro na pumasok. At sinabi nila na maaaring yan daw yung yumao nilang lolo na naglalakbay pa ang kaluluwa, kaya kung saan naman ay naging paru-paro muna. At dahilan nga daw sa naglalakbay pa yung kaluluwa ay huwag gagalawin, huwag papatayin at pinapasok pa nila mismo sa loob ng bahay po nila, no? Malaking paru-paro. Ngayon po yung mga paniniwala. Amen po, may mga time po na ma-encounter po natin yung mga yan or anything na may epekto, somehow may epekto dun sa kaluluwa para matulungan daw na maihatid sa langit. Amen po. Hindi po natin hinuhusgahan yung mga tao po na naniniwala sa mga ganito po na misa, ano pa ba, mga seremonyas, mga ritual. Hindi po natin sila hinuhusgahan. Marami ang gumagawa po nun dahilan sa mahal nila, yung yumao nilang mahal sa buhay. Pero bilang Kristiyano po, no, ang tanong naman sa atin ay hindi yung ano bang tradisyon, ano bang dapat gawin, ano ba yung nakaugalian, ano ba yung nakasanayan gawin. Hindi po yung tradisyon bilang Kristiyano, no, kundi ano ba ang sinasabi sa Biblia. Amen po. At may mga sinasabi po pa sa Biblia na pwede bang mabago ang kalagayan ng isang taong yumao na. May sinasabi ba ang Biblia na pwedeng mabago ang kalagayan ng isang tao matapos siyang mamatay? Dito po sa 2 Corinto o 2 Corinthians chapter 6 verse 2, makipagbukasan po kayo sa akin. Sabi po dito, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan.
Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Sabi niya ngayon ang araw ng kaligtasan. Pansinin po natin, sabi niya ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang araw, ngayon, sabi po niya. Kaya, hindi pagkatapos mamatay. Ngayon, ang sabi niya dun sa binasa po natin. Ang kaligtasan po natin ay tinatanggap habang buhay pa ang isang tao. Habang tayo ay nabubuhay, andun pa ang pagkakataon na tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Habang buhay pa tayo ay tanggapin natin ang kaligtasan. Kapag namatay na ang tao, tapos na ang kanyang araw o oras para sa pagpili. At dito po sa Hebrews chapter 9 verse 27, no, makipagbukasan po kayo sa akin. Ang sabi niya dito, kung paanong tinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen po. So ang tao ay minsang mamamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So isang buhay lang ang binigay sa atin at habang buhay tayo, nandun lang ang pag-asa na tanggapin mo ang Panginoon para ikaw ay maligtas, hindi pagkatapos mamatay. At dun sa John chapter 19 verse 20, di ba sinabi doon ng Panginoon, it is finished. Nung sinabi yun ni Jesus, ay ibig sabihin po ay kompleto na ang kanyang ginawa para sa atin, para sa kaligtasan po natin. Hindi ritual ang makakapagligtas sa atin, hindi seremonya, hindi dasal pagkatapos mamatay. So wala na pong magagawa yung mga panalangin pagkatapos mamatay ng isang tao. Amen po. Sa Acts chapter 4 verse 12, madalas natin gamitin sa pag-share ng Word of God, no, na si Jesus lang ang makakaligtas sa atin. Hindi yung mga panalangin, hindi ritual o kung ano. Amen po. At dito po sa Ephesians 2 chapter 8 verse 9, sabi niya, for it is by grace you have been saved. Amen po, by faith and not by our works, not by ourselves. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ng gawa mo, sa kung anumang pinaniniwalaan o tradisyon, kundi sa biyaya ng Panginoon, si Jesus lamang makakapagligtas sa atin at kung sino man ang tumanggap dito habang buhay pa po ang isang tao. Amen po. Meron po akong isang kwento sa atin, no? Meron pong isang estudyante na kung saan ay mag-e-exam. Natural, sa mga teacher, sinasabihan ng mga estudyante niya na mag-review, mag-aral. At nakita nung teacher na itong estudyante na to ay kung hindi siya mag-aaral, possible na bumagsak siya sa exam. Ay itong exam na to ang isang gateway para ikaw ay gumraduate. At kung hindi ka makapasa dito, kailangan mo ulit siyang i-enroll. At bilang teacher, nakikita niya dun sa mga estudyante niya kung sino yung mag-aalanganin na kailangang maipasa tong exam na to. At nakita niya na itong estudyante na to ay medyo mababa ang grade at itong exam na to ang pag-asa niya. At sabi niya dun sa estudyante ay mag-review ka na at meron pang isang buwan. May isang buwan ka pa para mag-aral. Ngayon mag-review ka. At 3 araw na pumapasok yung estudyante at sinasabihan po siya nung teacher niya na mag-review ka, mag-aral ka. At itong estudyante na to ay sinasabi niya sa teacher niya na, ay, opo, mag-aaral po ako. Pero alam niyo po, lumipas po ang araw at itong estudyante na to ay nag-exam na. At sa isang malungkot na pangyayari ay lumabas ang resulta ng exam. At dahilan na nakita nung teacher niya na hindi naman nag-aaral at yung estudyante na to ay kahit umuwi ng bahay nila ay hindi nag-review, hindi nag-aral. At lumabas na nga po ang resulta at itong exam ay nakita na ang resulta ay bagsak. Bagsak yung grade ng estudyante dun sa resulta ng exam po niya. At nung nalaman po ng magulang yung resulta ng exam ay nalungkot siya. Dahil nga hindi makakagraduate yung anak niya. Ngayon alam niyo po, nagpunta ng office, ng principal office yung nanay nung bata. At ang sabi po niya doon sa principal office ay sabi niya, pwede po bang magbayad na lang ako? Pwede ko po bang baguhin yung resulta ng exam? Sabi niya, pwede bang magdasal po kami na baguhin niyo po? Pwede bang magbayad po ako dahil
Pwede po bang palitan yung resulta? Yun ang hinihiling ng magulang. Pwede ko po bang palitan yung resulta? Mahal ko po kasi yung anak ko, hindi po pwede na hindi siya gagraduate. Pwede po ba nating palitan yung resulta? At ang sagot po ng principal ay, sabi niya, naunawaan ko ang pagmamahal nyo dun sa anak nyo kasi ako ay magulang din. Pero sabi niya, tapos na ang exam. Tapos na po ang pagsusulit. Sabi niya, ang pagkakataong pumasa yung anak nyo sa exam ay noong may oras pa at may panahon pa siyang mag-review. Noong may oras pa at may panahon pa siyang mag-aral, dun ang pagkakataon na pwede siyang makapasa doon sa exam. So, ang nangyari po ay wala pong nagawa yung magulang at nag-enroll na lang ulit sila ng subject na yun para makapag-aral muli yung kanyang anak. Doon po sa kwento ay may pagkakataon pang mag-enroll, mag-aral uli doon sa subject, no? Pero sa totoong buhay ay wala nang pagkakataon na bumalik ulit na once na namatay na ang isang tao, ay meron na agad siyang patutunguhan at yun ang resulta kung ano man ang ginawa niya doon sa buhay niya habang siya ay buhay pa. Amen po, ganun din po ang kaligtasan. Habang nabubuhay pa ang tao, may pagkakataon pang tanggapin si Jesus. Pero kapag siya ay namatay na, ay hindi na pwedeng mabago. Hindi na po natin mababago yung naging desisyon ng taong namatay, pero marami pa po tayong buhay na pwedeng mabago ang kanilang kahihinatnan. Kapag dumating sila sa point ng kamatayan, marami pa tayong buhay na pwedeng maligtas sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen po. So habang may buhay pa po ay samantalahin natin na magbahagi ng salita ng Panginoon. Habang buhay pa yung mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, ano pa po ba? Malapit nating kaibigan, malapit nating kapitbahay, ay samantalahin na natin na ibahagi ang salita ng Panginoon. Huwag na po nating antayin na mahuli pa ang lahat. Ibahagi po natin yung Word of God, yung kaligtasan sa mga mahal natin sa buhay. Amen po, makibahagi po tayo sa mga simbahan natin, sa soul winning. Amen po. At maliban po sa soul winning ay meron po tayong personal na soul winning. Nung umakyat po si Jesus sa langit, sinabi po niya na humayo kayo. Sabi niya, ipahayag nyo ang salita ng Panginoon, ang Ebanghelyo. Sabi niya, tandaan ninyo, ako'y kasama nyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. So ang inuutos po sa atin, ang commission po natin, ang Great Commission natin ay ibahagi ang salita ng Panginoon. So saan man tayo makarating, sumama po tayo ng personal ng soul winning sa church. Kung wala po tayong time sa mga trabaho, minsan may kanya-kanya po tayong pinagkakaabalahan, ay magkaroon tayo ng personal na soul winning. Amen po, pag may tao tayong makakadikit, saan man tayo magpunta, ay samantalahin natin yung pagkakataon na may mga time na yung taong makakasama mo ay buong buhay mo, ngayon mo lang siya may encounter. At ang dahilan pala ay kailangan mo siyang bahaginan ng salita ng Panginoon. Dahil hindi natin alam, malay mo, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, ay siya ay mawawalan na ng buhay. Amen po, at ikaw lang ang pag-asa niya, ikaw lang na taong makakarinig siya ng salita ng Panginoon dahilan sa binahagian mo siya ng salita ng Panginoon. Amen po. At kapag dumarating po ang point na yung kapitbahay natin, o kaya naman may mga malapit tayong kaibigan na nawalan ng mahal sa buhay at tayo ay available, samantalahin po natin na mag-offer tayo ng service, hindi para sa patay, kundi para dun sa mga buhay na makakarinig ng salita ng Panginoon. Amen po. Kaya nga, pag may mga namatay, di ba, lagi po nating sinasabi, nasyaran ba yan, napatanggap kaya siya, I pray na tumanggap siya sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po mismo ang gagamitin ng Panginoon para makatanggap yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Amen po, mga last call ng buhay po nila. Amen po. Gawin po natin yung part po natin sa Panginoon. Bilang Kristiyano, ang ating paniniwala ay nakabase dapat sa salita ng Panginoon, hindi sa kwento, sa pamahiin, sa anumang ritual, anumang seremonya, kundi tayo ay nakabase palagi sa salita ng Panginoon. At ulitin ko po, may mga tao pong nagsasabi na kung nasan ka man ngayon, amen po, makakarinig po tayo ng ganun, di ba? Sa mga eulogy, sa mga last night ng mga lamay na kung nasan ka man ngayon, dalangin ko sana masaya ka. Amen po.
Tayo pong mga Kristiyano, kaya pa nating baguhin yung future ng mga tao. Kaya pa nating baguhin yung resulta, yung kahihinatnan nila pagkatapos ng kamatayan. Tayo pong mga Kristiyano ay kaya pa nating baguhin ang kinabukasan nila sa atin po nakasalalay. Amen po. Kaya tayo po ay muli, ulitin ko po, ay hindi po natin pinaniniwalaan o tayo mga Kristiyano ay wala po sa Biblia yung mga seremonya, mga mahabang panalangin para maitawid ang kaluluwa. Isa lang ang buhay, isa lang ang ino-offer ng Panginoon, yung buhay niya na binigay niya sa atin. Gawin po natin ito, mag-share po tayo ng salita ng Panginoon, hindi para sa patay, kundi para sa mga buhay pa. Amen po. So sige po, yun lang po ang aking maibabahagi ngayong hapon. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat o Diyos sa hapon na to, sa pag-aral namin ng salita mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong i-guide ang bawat isa. Bigyan mo kami ng bukas na puso at bukas na isipan sa mga salita mo. Maisagawa namin ito, O Diyos. Habang may pagkakataon pa, habang may araw pa, habang may panahon pa, O Diyos. Habang may oras pa, maibahagi namin ang salita mo, Panginoon. Gawin mo kami, Panginoon, na matapang na gampanan ang aming assignment na maibahagi ang salita mo, Panginoon, para sa mga taong nangangailangan dahil malapit ka nang dumating. At anytime, Panginoon, ang buhay ng isang tao ay pwedeng mawala. Gawin mo kaming instrumento, Panginoon. Maging matapang kami na i-share ang salita mo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar, Panginoon, na hindi kami mamimili ng sitwasyon, kundi nakatingin kami dun sa isang kaluluwa na pwedeng mapahamak kung hindi namin babahagi ang salita mo. Equip mo kami, Panginoon, anointan mo kami. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa hapon na ito. Pagpalain mo bawat nakikinig, ingatan mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun lang po ang may babahagi ko ngayong hapon na to at magandang hapon po sa bawat isa. Mag-ingat po tayo, patuloy po tayo makinig dito po sa Rema Philippines sa araw-araw po. God bless po sa bawat isa.